Hindi, nawala na naman siya. Ang sinasabi ko, patuloy na gagawa ng kalokohan pag hindi siya napakulong o kaya pag hindi napakulong sa mental na rin. Kasi mukhang nakalang, hindi lang sa droga, para lang hindi makapagod. Kung hindi sila, yung mga malapit nito ang kumukuha na ng mga gamit at nangingialam ng mga gamit, kung trespassing yun, malamang may fingerprint yun dito. So, wala namang problema dun. Hindi rin nakakatakot na magawa ng kalokohan na dito sa loob. Sinong gagawa nun? So, ano yung problema mo sa akin? Na ikinagulat ko na hindi. Bakit na? Ba't ginagawa ako ng kalokohan nito? Eh, hindi naman ako nare-record ng kahit na wala yung requirements na hinihingi ko. Gusto mo yata, kumilos ako. Pero yung pagkilos na magbibigay sa'yo ng information about sa nangyayari, wala, hindi ko gagawin. Hindi kita tutulungan yan or walang dapat na makaalam yan. Yung ginagawa nito, nagdodroga to, ito, tinitiniling muntik na magpakamatay. Kaya, kung hindi sa mental or sa rehab, ang bagsak niyan ng mga yan, habang buhay na kulong. Kasi, ang hinihinala ko, yung ibang tao, nagkaso na sila, kaya ako nakakaintindi na hindi dapat nila ipinalam o hindi dapat nila pinalinig sa akin, tapos iniimbestigahan mo siya. Ang kaso, inuulit-ulit niya. Yan, tolerated pa rin. So, kung halimbawa, kung yung kalaban, yung kaaway niya na nakagawa, o yung nakagawa sa akin dito na nagkampihan na kayo, tingin ko, wala kang dapat ika-worry about na gagawa-gawa ko na something dyan. Wala. Dahil nakamonitor na sila. Tingin ko nakamonitor na to. Lahat sila nakamonitor na.